Okay, so maayong adlaw, maayong hapon. So hapon subong. Ginobra ko na lang siya nga video kay daw medyo madamo gid kamo nga akon istoryahon regarding sa sining nga organization subong diri nga nabatian lang sang tanan nga may OFW organization, pero ang detalye kung ano ang purpose sini, kung ano ang maging ma-benefit naton sini. So sang naistorya ko ang mga OFW, so wala gid sang ano no, wala sila sang mga alos nga idea. So mula na may OFW organization, may registration, may monthly dues. So kabudlay siya nga hindi nato maintindihan ang ginatawag nga purpose ni sang iya ka organization sang OFW. So ang DMW amo ni siyang bag-o nga um, obra nga batas, I think 11614 nga batas ang 2021, nag-implement sa 2023 na, no? Tapos sa subong amo ni siya ano siya sa down sa aton sa barangay. So gin ginano sila gin integrate tanan ang mga POAA, ang DOLE, tanan nga ahensya before, di ba, mag-apply ka is pahiwa-hiwalay, so kadugay siya subong gin isa na lang siya. So apart sang sina, ang benefits niya nga organization before pag once need mo nga assistance, like for example may cases ka dira sa gwa, no, sa may TNT or may namatay or may gin abuso. So ang family diri sa Pilipinas, especially diri sa aton like sa Banati, mabudlayan mag-communicate, wala kabalo kung din makadto, wala idea kung din makuan. So maagi sa barangay. So subong ang purpose ni subong, like for example may ara kita case sa may Libertad nga napatayan, I think namatayan siya. So amo na may ano dayon, makadirekta ka dayon sa DMW, may kontak ka dayon para at least hindi na mabudlayan ang aton mga families diri sa may concern, no? So remember nyo nga ginobra gid ni siya nga klase sang ano sang ahensya tungod kadako sang contribution sang OFW. So nag-reach siya sang more than 1.3 trillion ata sa a whole year. So ang previous year 2024 yung amo ng data nakita ko. On last meeting namon sa Pasig, sang 41 ka municipality, may 14.3 billion nga remittance nga sulod diri sa I think Western Visayas including ang Iloilo. So ina siya kadako sang contribution sang OFW, but when it comes sa assistance, no. So pag magkadto ka sa DOLE, so manubo siya subong. So ang question is sa sano na siya nag-start nga nag 10,000 sa dapat may increase na siya dapat sa subong kay ga-increase man ang contribution sa aton sa OFW. Pero hindi na siya ma-reach out kung once nga watak-watak ang ano sa OFW. So like for example sini may ari kita organization, so wala sang unity. So ang understanding ko wala sang unity because wala sang may naintindihan, no? So mo na ginatok ko ang every OFW nga kilala ko, diri amo man kung ginato ko diri ang families nga muna gina personal ko, nasindan ko sa message para mas clear sa ila, no. Pag once clear sa ila, so amo man ang time nga maka-respond sila kung ano ang maayo. Plus sini ang pinagid ka aim sang amo ning organization ang ma-promote ang financial literacy, no, nga which is ang halos tanan including me naging OFW man ako, gusto ko gid mag-put up sa business. So mabudlay siya mag-business kung nara ka sa gwa, mag-start ka, no. So pero sini sa organization subong, let's say for example if you want to start a business, may plan ka magnegosyo, it's high time kay nga ang organization ni siya is like for example sa Banati is 18 siya ka barangay. So each barangay may president. So meaning every month nagamit kami sa mga president, nag-discuss kami kung anong maayo, and then the same time nag-ano kami kung ano ang maayo nga pangkabuhayan kay every barangay may pangkabuhayan nga ano ang iya ka government from DOLE. So kinahanglan lang ang registration ma-reach naton sa 50 ka member, no. So may training na siya. So at the same time kung ano ang oversupply sa isa ka lugar, so pwede na siya naton ma-connect sa iba nga lugar. So may technology na subong nga makabulig sa amo sina. So amo ni nga gusto ko gid niya makaistorya kamo kung may mga question ko regarding sa amo sini
much better nga i-comment nyo siya or i-question nyo para at least ma-address natin ang mga concerns nyo diri sa especially sa OFW. So, ang isa pa, like for example sa akin ngayon may business ako dito. So, ako rin ginaano ko gid nga matun-an man sang iban regarding on how to start the business kay isa na siya sa mabudlay kung wala ka sang guidance. So sa subong ang kada barangay may president, connected kami sa tanan, every month naga-meeting kami. So sa mga OFW nga ara sa GWA, I know nga kulang man kamo sa information regarding sini kay busy sa trabaho dira. So diri sa inyo nga mga representative diri may ara nga mga benefit nga wala kita idea gid. So like for example, mostly sa aton may mga bata. So ang mga bata naga-aspire ini sila nga maka-college, makatapos kag kita man sa financial gusto naton ni may makabulig man sa aton. So ang ini siyang association may ara sila nga scholarship program, like for example sa DOST may ara sila nga tawag nga scholarship nga may requirement ng siyempre sa grade, no? So kinahanglan siya preparahan. So once ang bata mo subong sa ranking, may honor. So it's high time nga pwede mo siya ma-process kaya ang process mo ng sinis online. So meaning you can prepare sa ahead, no? Para at least kada ko sang ma-benefit like may 40 to 60,000 siya per year nga sa ma-support in cash tapos may allowance na nakita ko muna. So may gin-post ako sinis sa paningin forward sa akong president. So amo na siya nga ginaano ko sa inyo, gina-share ko sa inyo, no? So iban pa nga in the future nga maano ko subong ma-gain, matunan ko, i-share ko man diri sa inyo sa page nga ini. So para at least ang information madali siya nga i-spread. At the same time, pwede niyo siya ma-play back and again kag makakontak ka mo directly. So ang akon nga ini siya nga OFW sa Dilapas nga is open siya. So para at least ma-share ninyo, ma-send ninyo individually kag siyempre hindi niyo man siya ma-explain by yourself. So at least ini siya nga video maka-help siya nga sa inyo man yung mga especially sa mga bagong OFW or sa mga dugay naman yung OFW, no? So muna na, thank you very much. Kung meron ka mga questions, i-comment nyo lang. At the same time, pwede ka mo mag-private message sa akon. God bless everyone.